Yo, magandang araw mga kap. Kumusta kayong lahat? Bale, today ay March 2 at meron tayong home service sa Tanawan City, Batangas. So, bale yung client natin ay naging kliyente na raw natin siya before. Synthetic daw yung dreads niya. So, hindi ko na siya masyado maalala. Iba yung pangalan sa Facebook. Tapos, papadala din siya sa atin na dreadlock extension. So, hindi ko alam kung anong gagawin natin. Repair ba o papalitan natin yung buong dreads niya. Hindi ko alam. So, yun. Update ko na lang kayo mamaya. So sa araw na to nga pala, bale solo flight lang ako kasi si Yurit si Dan ay nag-OJT na, malapit na silang graduate. So yun, update ko na lang kayo mga kap. So ito nga pala yung status ng dreadlocks ni Sir Don bago natin siya i-repair. At sa kasamaang palad mga kap, sa kalagitnaan ng aming session ay biglang nalobat yung cellphone na dala natin. Ganun kasi talaga ako mga kap, madalas kapag home service yung session natin, may something na naiiwan ako. Kaya naman hindi na natin nakuhanan yung ibang part ng session. Pero yun, nakiusap ako kay Sir Don na baka kung pwede, kuhanan muna natin yung resulta mula sa cellphone niya para may something rin tayo na maipost. At ito nga yung ilan sa mga kuha natin sa final result ng dreadlocks repair natin kay Sir Don. So ayan, dito na muna matatapos yung part 1 ng session natin kay Sir Don. Bale, may second part pa tong video na to. At yun kung saan papalitan natin yung buong synthetic dreadlocks ni Sir into pure human hair dreadlocks. Yo, part 2 ng ating dreadlock sessions with Don. Ang oras natin 7:28. Bale, ito yung part 2 ng session natin sa kanya. Papalitan natin yung dreadlocks niya. Nakasynthetic kasi yung gamit niya, diba? Ito ngayon ay Friday. Aalis daw siya ng Sunday. So, kailangan niya magpagawa ngayon. Kain muna tayo. Sige. Kain muna tayo. Dan, subukan ulit natin dumaan sa Gotohan. Baka bukas na. So, yun. Tara, samahan niyo ako. So yun mga kap, bago natin umpisahan yung araw, dumaan muna tayo dito sa Menans para buo na agad, solid na agad yung araw natin. Siguro after 2 months ago na rin mula nung huli akong kumain dito. At kapag may home service naman tayo, bumabalik-balik tayo dito, kaso natataon lang din na sarado. So yun mga kap, after ng ilang months ay ito na nga pala yung status na dreadlocks ni Sir Don after natin siya i-repair. Kung natatandaan nyo mga kap, sa unang session namin ni Sir Don ay pinagdala niya tayo ng dreadlock extensions kahit na dreadlocks repair yung session natin. Ang reason niya kasi doon ay gusto niya i-compare yung synthetic at pure human hair dreadlocks. Parang doon siya nag-decide na palitan na talaga natin yung synthetic niya. Pero yun, tinuloy pa rin naman niya yung repair session natin kahit na nagustuhan na talaga niya yung human hair extension sa unang tingin pa lang. Pero kung ikukumpara mo ang pure human hair extensions laban sa synthetic extensions, medyo malaki talaga yung pagkakaiba nila. Pero parehas naman sila, may pros and cons lalo na sa quality and pricing. Pero syempre wala naman tayong discrimination doon, kumbaga preference na rin ng tao kung ano mas gugustuhin nila, kasi yun nga, parehas nga sila may pros and cons at depende na rin siya sa tao na magdadala nun. So yun mga kap, mula sa undereds hanggang sa pagpapalit na extensions, ito na naging resulta ng gawa natin kay Sir Don. By the way mga kap, sinunod pa rin natin yung original partitioning ng old dreadlocks ni Sir Don at ito na nga yung resulta. Kay Sir Don, balik pauwi na tayo. Palabas na tayo dito ng barangay nila. Maraming salamat kay Sir Don at yun, ingat papunta ng Canada. Pabalik na siya sa Canada. Tayo naman, tayo na nagpapatangas. Yun, dito na matatapos mga kap. Salamat.